Chairman, na kumuha ng kape. Ma'am Ruby Pandilio. Good morning, everyone. Morning. We are now 105 in our cooperatives, and today we are 29 present. So, kuha na natin ang ating quorum. Out of 105, the 29 presents are 1. Macy Dayanan. Present. Present. Marilyn D. Pantoni. Rosaline Manalo. Elda Alvarez. Donatilia Salivio. Leila Bonilla. Nora Estipona. Mark Anthony De Castro. Armida De Castro. Nieva Buyo. Ayesha Camposano. Cyril Taxarca. Ronald Comia. Emma Vilena. Renato Arlistin. Arnold Palara. Maria Dolores Macli. Roy Temedia. Gabby Tupal. Lea Ismael. Mary Jane Tagohoy. Alma Flores. Margie Malibiran. Rubiana Pandino. Hazel Medina. Gina Apiado. Andrew Tagohoy. Jocelyn Babas. And Christine Joy Vesuela. Hindi pala tayo na. Mary Joy Hamot. Cindy De La Cruz. Randy Sister and Fatima Tantoba. Welcome Vicente. Cruz Vesuela. Opa, Chody. Present. 105. Present. 36 pala. Mr. Chody Julia. Mimi. 36 out of 100. Ang quorum po ay 25%. Out of 105 po, dapat ay 26. So, may quorum po tayo. Okay? So, let's move on. Before the reading of resolutions, tumayo po muna tayo lahat para po sa energizer. Umaga po mga Good morning. it is a landmark opportunity for us all having this General Assembly and of officers. So we have two vacancies. Nandito ba yung mga contenders? Oo. At ewan ko kung anong proseso ng ating chairman ng COMELEC. They will be given full time to campaign o ano. Magkikilala naman po natin sila lahat. Okay, magandang umaga ulit. So, natutuwa ko yung natin. We are being verified tomorrow. Tayo. At juncture, marami po tayong ilalahal, no? For the ratification of the body sa mga resolution na kung saan ito yung mga nagsasabi during the one-year operation. So,
dating na survey, baka makulong na ito. Kasi ang alam ko yung ating makalilan na ba tayo ay 105. So maganda na yung ating bilang. At siguro pwede natin kumbinsihin yung isa kasi ang ating ay saturate lahat ng members ng member natin. Siyempre, we are building the family. Dapat walang nag-iwan. O diba? Dapat walang nag-iwan. Lalo na yung mga baguhan natin at saka yung mga medyo dumating sa punto na determinated members. Pwede naman po bumalik. Nandiyan naman po si Gina, si Mr. Cindy, yung requirement po ng ating share, internship. At makikita niyo mamaya, dahil babasahan na lahat ng ating sekretary ng mga resolution, dahil our departure, when we attain the retirement days, hindi po yun yung ating final departure or termination of our university medical therapy. We will remain as members until such time na with our permission to terminate our membership. The Cooperative Secretary for the reading of resolutions. 25 po, meron pong 7 resolutions na nagawa ang ating BODs para po sa tingin naman po nila natin ay ikakaunlad ng ating cooperative. So, yung unang resolution number 1, series of 2025, a resolution to implement and adopt a student initiative under the Community Development Program aligned with the school's ARAL program for the period August 11 to December 19, 2025. So, napagkasunduan po nila yan noong 4th day of August 2025. So, parang sa mga cases po yung tinap nila dito na mag-select na 5 students na kung saan mag-feeding po sila. Sila yung mga na-identify na struggling at saka mga yung medyo undernourished, and then yun yung minonitor ni Ma'am Hazel hanggang dun sa end ng December, yung last day ng pasok. So, okay naman parang yung naging result nun, medyo nadagdagan naman ang timbang nila, nakabasa naman sila. So, medyo tagumpay naman po siguro ito at kailangan lang din po siguro na modification sa mga susunod na kung paano natin mas mai-implement ang mas malagran. 1,673 pesos for the conduct of members reorientation and seminar. So ito po yung itanap natin na pre-membership seminar and orientation para nung sa CDA po, yung nagkandak po sila Sir Don Vincent Busto dito sa atin. Resolution number 3, series of 2025, resolution authorizing the repair, rehabilitation of comfort room of canteen and allocate funds in the amount of 12,500. So, kung napapansin niyo po na mapagawi kayo dun sa canteen, ni-repair po yun, then nilinis po yung likod dito ng canteen. Bago na po yung hindi naman siya totally bago. Na-improve naman yung CR ng canteen. Dati kasi po, nagbabara yung doon banda kasama yung kanal doon sa likod. Next. Resolution number 4, series of 2025. Resolution requesting a second copy of tax registration certificate from the Bureau of Internal Revenue, San Jose Occidental, Mindoro, done on 18th day of August 2025. May mga i-update po kasi doon sa ating certificate of registration doon sa BIR. So, in-authorize si Ma'am Gina na mag-settle doon sa BIR. And now, on process pa rin po naman siya kasi may kailangan pa tayong i-comply. Resolution number 5, series of 2025. Resolution to
to allocate the amount of 105,000 from cooperative fund which shall be distributed as grocery pack to all members including the crew of the co-op canteen done on first day of December 2025. So ito po yung ating New Year-end party natin, yung mga pinamigay na grocery pack. So napagkasunduan po, nag-amount po yun sa 105,000. Resolution number 6, series of 2025. Resolution to allocate granting of 280,000 as cash benefits for fiscal year 2025 to all members of the PTM and MDO, NHS, and PC. So done this first day of December 2025. So yan po yung members benefit na natanggap po natin. Yung kalahati po ay in cash and yung kalahati ay in our capital build-up addition. So, resolution number 7, series of 2025. Resolution to allocate the amount of 50,000 pesos for the conduct of year-end party of the cooperative on December 15, 2025. So, napagkasunduan din po siya noong December 1, 2025. So, naging matagumpay po ang ating year-end party at nag-a-amount po yun sa 50,000 yung ating nagastos para doon. Then, meron na po ulit na dalawang resolution ngayong 2026 na napagkasunduan yung una ng January 14, 2026, a board resolution authorizing the immediate procurement of one set water chlorinating machine in the amount of 25,000 pesos for sanitary purposes. So alam naman po natin na tayo, cooperative is in compliant with the municipal ordinance na tawag doon na to secure our yearly permit, no? Kasi kahit tayo may canteen, so lahat po yan sila dyan, dumadaan tayo sa sanitary. Nag-check po sila ng water dyan. So yung water sampling po natin, hindi siya pumasa, kaya nag-suggest po sila na maglagay tayo ng ganyan na chlorinating machine para po maging safe naman po yung ating mga ginagamit na water. Series of 2026, a regular monthly meeting of the Board of Directors of the cooperative held in January 14, 2026, during which the following members of the Board of Directors were present and constituted the quorum, and which acted and approved the following. Resolved that the BOD authorized the release of initial funds for the construction of pathway Phase 1, connecting grade 7 and 8 building and grade 12 building in the amount of 15,000 to be sourced out from the Campaign Improvement Fund. So nakikita niyo po siguro, may napapansin kayo doon, may nakatambak na buhangin. So yun po yung i-improve po ngayong pong bakasyon siguro para hindi na wala na masyadong mga bata na nandoon. Letter D, resolve that the board in its desire to instill disciplinary measures on attendance and punctuality upon its members during regular and special meetings, the same has been disseminated for their acknowledgement in advance, shall impose a fine of 100 pesos for every incidence of absences and 50 pesos for every incidence of late without valid reasons. Yung mga policy matters, subject for ratification na. Ito, sa board na ba tayo? Darating tayo. Sa BOD lang po ito, nag-meeting sila kasi may time po na hindi nakaka-attend, hindi namin alam kung anong dahilan. So, pero ngayon po ay lagi naman 100% ang attendance. Letter C, resolve that the BOD hereby authorize the restructuring of aged loans 3 or more years so that the cooperative management shall deal with the borrowers
restructured current obligations. So may mga iilan na lang naman po na kailangan i-restructure para lang makarent yung kanilang loans. Letter D, resolve that in order to strengthen the cooperative capital build-up scheme, the BOD hereby authorized the treasurer to collect from non-payroll members an amount of 200 pesos per month, the same amount that is collecting from the members through payroll deductions. Anonymously approved on 14th week, January 2026. Ito po kasi yung may mga medyo nahihirapan, pero may mga nagpupusa naman po sila kasi willing naman po talaga sila na makisa sa ating cooperative. Nagbibigay po sila ng kanilang mga additional CBU. Hindi nga lang po monthly, pero may mga time po na biglaan. Ang iko-call lang po natin dito yung medyo hindi po natin nadadagdagan yung ating mga CBU. May mga iilan na lang din naman po. Gusto lang din po natin na pare-parehas po sana tayo, pantay-pantay tayo na makahabol po na pare-parehas na malalaki ang ating matatanggap. Pagdating po ng ating year end. Dito din pala si Ma'am Baklig. Okay? Ma'am Baklig, Ma'am Cindy, and Ma'am Donna. Okay po? So, pwede po ba natin ibalik dun sa... Siguro po ay mas maganda yung monthly na lang na 200 kasi mas kakayanin yun na karamihan. Sa tingin ko po. Kasi yung pag-quarterly baka syempre may kanya-kanya tayo. Mas mabigat na po pag-quarterly. Pero may time po kasi na halimbawa katulad ng mid-year tapos may mga natatanggap na bonuses. Okay lang po ba na yung may kakayanan ma-advance na for the whole year or gano'n. Tapos yung mga gusto naman na monthly para sa karamihan, di ba monthly po. Hindi po. Pero kung alin doon ang inyong gusto, maglalagay po tayo ng monthly, quarterly, at saka one-time payment for the year. Tama yung pag-isang. Ayun, kasi sabi naman dali pagdating ng bonus, okay yun, salamat ng dali doon sa suggestion. Okay, payment na po. 40. 40 po lahat out of... Kutsarahan na yan. Kutsarahan na. Okay. So, 200 na, 200. Oh, 200 na. Yung fine. With affirmative votes, Number 3 na yan, no? Number 3. 40 ang 40. Abstention? Wala? Negative? Votes? Wala? Okay, overwhelmingly voted. Approving the resolution imposing a fine of 200,000 for every absence. 100 pesos? 200 pesos. Wala. Baka maganon ko. Wala. Imposing a fine of 200 pesos for every members na may absent during General Assembly meeting without valid reason is hereby approved. wala po po natin. Okay? Okay. Habang 76.80, although itong 2026, nabawasan na yan ng 17,000 na ginamit doon sa Tapos meron tayong due to members benefit na ibibigay pa, na gagamitin pa ng ating mga members na 53,190.16. A total of 65,081.23. Welcome again for our two Board of Directors elections. So meron po tayong dalawang ihanagan ulit na bagong Board of Directors. We have Board Director Nieva Guyo and Board of Director Joel Castro. Palakpakan po natin yung ating
going to Board of Directors. O kailangan mo mag-isip na. Ano ba? Ako po kahit maganda mag-exit na po na BOD. So, papalitan na po ako. At ang isa pa po kasama ko ay si Sir Joel na Joel nasa ano? Amerika na po, syempre as we all know. Papalitan na rin po. So, dalawa po kami, mag-exit na. Thank you for the company ng mga BODs. Thank you po. Happy naman ako sa company, syempre. Happy. Thank you so much. Okay, maraming salamat, Board Director Neva Buyo. So, syempre, para po sa members of cooperative, entitled to vote. Okay? So again, welcome natin ulit ang ating official candidates for the Board of Directors. So, alphabetical of course, no? O, ayan. So, dumaan po sila sa masusi. Mahigpit. Na sa pilitan, ang common talagang namimilit na tumakbo apat lang po ang napilit ng Committee on Elections na tumakbo. Kung ayaw nila kami lang sanang tatlo. Okay? So, again, the official candidates for the Board of Directors of PDM and Mina de Oro National High School Multipurpose Cooperative. So, para po sa number 1 candidate, please welcome candidate Daisy Diana. So, palakpakan po natin yung Daisy. Naka-short kasi ready ako nila magsayaw-sayaw. So, good morning po. So, bali ako po yung pumalit na BOD kay Kuya Joel nung pumunta po siya na Amerika. So, nag-serve po ako ng ilang buwan din. At ngayon po ay patutunayan ulit yung aking kakayahan na tumulong para sa ating kooperatiba. So, hinihiling ko po na suportahan ako sa labang ito. So, asahan niyo po. Nandiyan ako lagi. Thank you. Okay? So, second, of course, so, BOD candidate, Marlene Panton. Okay, palakpakan po natin. Hello po, magandang umaga sa ating lahat. Kahit pa ako ay medyo minamalat na dito ako sa inyo. Ang masasabi ko lang, hindi na ako kailangan na siguro magpakilala sa inyo dahil kilala naman ako. Sabi nga ng Ma'am Flores, para daw may tumakbo, hindi lang sa larangan ng eleksyon. Kami magaling ni Ma'am Alma, ng mga kasamahan ko, tumakbo rin daw ako. So sinunod ko yun kasi siya ang aking committee chair. Ngayon po, sabi nga, narito ako, kumakandidato, bilang BOD ng ating kooperatiba, no? Na may tapat at taus-pusong paglilingkod ang gagawin kung ako ay inyong papagkakatiwalaan. Bago man ako dumating sa aking final time or period, masubukan ko man lang na suportahan kayo sa larangan naman ng ating kooperatiba. Salamat po ulit. Okay, o ayan, o. Okay, sunod. Of course, another number 3. So, BOD, Teresa Nicolas. Tumago.
tayo. Okay po, no, so first time na tumakbo, kasi sabi ni Ma'am Alma wala bang tumatakbo, tatakbo na lang ako. For BOD. No? So, tanging masasabi ko lang, kung gusto ninyo maging malusog, bumili kayo ng itlog. Ay, thank you. Okay, maraming salamat. First, sa pang-apat, again, so welcome our BOD, Ate Wilma Vicente. Bago ko man po sumapit ang halalang ito, kami po ay nag-practice ni Ma'am Paz sa library. Yung po aking speech ay pinarinig ko muna sa kanya. Pero yung iba, hindi niya alam. Sa ngayon po, tatlo po yung aking kalaban sa halalan. Ang una po ay si Daisy Dayanan. Napunong-puno ng karanasan. Siya po ay kutit kung ano ba yung degree ng adjective? Most experience. Diba? Siya po ay nagkaroon ng pamilya. Parang sila kayo na kinakampanya ko At maasahan natin kung pagdating sa pagsisilbi sa pamilya. Ang sumunod po, syempre, yung aking head. More experience. Kasi po, nabalo agad siya. At sumunod po ay si Ma'am Tere. So, ang degree ng adjective niya ay nasa experience. Kasi mas late po siya na nabalo. At ang inyong pong kandidata sa halalang ito, sinasabi ko po, wala experience. Bahala na po kayo. Pero ito po ang aking sasabihin na tapat at totoo. Wala man pong experience sa tingin ninyo. Dahil ang usapan po natin ng Paz, kaya po siya ay hindi nakapag-madre ay dahil may ganito siya. Sa ngayon po ako ay walang ganito. So, talo po ako sa unang kandidata na si Daisy Dayanan. Most experience. Saan pa ba kayo? Sir Alex, sabi niya kanina, income yun. Sabi ko, ano daw yung income yun? Eh, nag-research pa ako. High praise with high regards. Ay, parang hindi po yata sa akin yun mapupunta. Pero ito po yung aking hugot line. Dahil po ako ay walang experience, ito po ay chinag-GPT ko pa, nakasampung ulit po ako. Para maging eksakto. Sabi nyo, united, kaya heto ako. Handang magtrabaho, salatman sa karanasan. May tapat na voting power ako. Hindi ako tapat sumubo. Mas takot sa leadership na di totoo. Kaya, piliin ang nagsisikap na may pusong nagsisilbi sa inyo. Bye! So, pipilian na lang po ng maayos, no? Para sa maayos na elections. Okay? Okay, maraming salamat po again. Welcome for the new set of Board of Directors of our cooperative. Election time, mag-election na kami ng BOD na dalawa. Walang BOD. Mga numbers ng PTM report postal. Bring your own ballpen po.
Okay, again, congratulations. So, maraming salamat po sa mga co-operative members. Si Wilma at si Ma'am Dacia Namala. Okay. Ng co-op.